Kaswabe, this is the 2024 VinFast VF5. So high five muna tayo. Nais kong pasalamatan ang VinFast EDSA for allowing us na magkaroon ng access sa ating all-new VF5. Nais ko lang sabihin na marami pa tayong showroom sa Asiana, Alabang, Iloilo, Isabela. Please visit para magkaroon kayo ng experience sa VinFast Automobile. Lahat ng information, ilalagay ko lang dyan kaswabe sa pin comment below. This one, coming from Vietnamese automakers. Yung nakaraan, nagkaroon tayo ng VF3, which is for young professional. It is a micro SUV. Limited lang yung range. Pero sobrang okay kasi yun yung pinaka-affordable. Ang VF5 naman is for small families. Kasyang-kasya na. Very versatile siya sa pagiging city-friendly. And pwede ka nang lumabas sa highway kasi mas mahaba na yung mileage na taglay nito. So on this video, i-check natin kung ano ang mga exterior details, interior features. Then after that, let's get behind the wheel para malaman natin kung ano ang pwedeng ibigay ng isang all-new VinFast VF5. Suwabe, let's begin. Starting with the exterior design, has a short sloping bonnet na kung saan makikitang prominente ang placing ng full panel chrome V-shield sa front fascia. Durable chin spoiler with 6.6 inches ground clearance and uses a set of halogen main headlamps. Charging port panel is located on the right front fender, then non-traditional wheels for an EV dahil walang hubcap cover ito. Wheel size is 205/55 R17 alloys, satin black finish starting from the A-pillar to the window frames, and this body color is called crimson red. Black fin antenna, high-mounted rear spoiler with the integration of third brake light, rear wiper, and sleek-looking tail bar. Main rear tail lamps are located in between ng tailgate at lower bumper. Manual opening tailgate with a capacity of 260 liters behind second row seats and 900 liters if seats are stowed. Usapang kakayahan naman tayo. So single motor setup tayo. This one is 38.4 kilowatt battery. Delivers 135 horsepower and 135 Newton meter of torque. Sa travel range natin, full 100% the battery, makakaabot ka ng 326 kilometers. 0 to 100 niya is 10.9 seconds. If you want to get the performance rating lang between 10% to 70%, it will take you only 30 minutes para doon sa kanyang fast charging. Ang question ko suwabe, kunwari nagkagusto ka rito sa smart electric vehicle natin na VF5, magkano ba yan? So meron tayong dalawang presyo. Ang MSRP niya is 1,191,000. 7 years warranty yun when it comes nga pala sa battery natin. Meron mas mura. Pag gusto mo magtipid ngayon, get the battery rental program which is mababawasan ka ng 200,000. Ang mangyayari niya ngayon ay MSRP is 992,000. Pag nag-rental ka ng battery, ibig sabihin yung costing mo nabawasan. Some other kasi, di parang ganun na rin, may binabayaran ka pa rin na, na monthly program which is ang babayaran mo 5,800 monthly siya. O, depende kung saan papasok yung budget natin. The good thing about it kaswabe kasi, pag nag-rent ka ng battery, anytime kung magkaroon ng problema, hindi ka liable. Ni-rent mo lang, pwedeng palitan ka agad ng VinFast, wherein pag ikaw yung nag-own ng battery, kinakailangan pag-ingatan mo mabuti yan. Siyempre, magkakandak ng investigation pagdating sa baterya dahil you own it. It depends kung meron kang babayaran pag pinaayos mo or papalitan nila. Pero pag again, rental program, pag nagkaroon ng problema, VinFast na ang bahala dyan. Pero ang nakakabilib naman yan is yung after service ng VinFast, hindi talaga sila nagpapauli. So again, dalawang option, hindi ka pipilitin, pwedeng battery rental program, or you will own the battery. Good news kaswabe, while editing this video, naglabas ng great deal ang VinFast for cash discounts and freebies. For the MSRP of V5 with battery subscription program is now only 880,000 pesos. For the MSRP of V5 owning the battery is now only 1,050,000 pesos. Promo runs from October 15 to November 15 only. Hurry and reserve your unit today, kaswabe. And yes, kaswabe, we're here sa backseat and granite black nga pala ang pinaka-tema ng ating VF5. Anyway, ang pinaka-the best rin pala rito, kaswabe, nag-install nga pala sila ng filter which is the PM 2.5. Ang akala ko, order ako sa chicken inasal ng spicy.
PM1 ba yun o PM2? This one is 2.5 para i-filter niya. Siyempre, yung mga polluted na air coming from sa mga exhaust pipes. Ew, we don't like that. Kasya naman, malaki-laki ang ating spasyo. Si Daddy, Mami, and si Ate at si Kuya. Wala lang tayong armrest dito pero 60-40 ang ating seat para mas ma-maximize natin yung spacing. This is my legroom and driving position is here. Ito ang aking headrest. Ang map lights natin nasa harap. You have the grab handle. Of course, we have the seat pockets. Synthetic nga pala ang leather with white stitching. You have dalawang cup holders and USB Type-A sa pinakailalim na ayaw niyang magpakita. May mataas lang na bump dito pero I think this is just half inch. Pwede ka pa rin mag-hide and seek dito kasi ayan, walang obstruction pag lumilipat ka ng pwesto. Medyo elevated lang talaga yung seats natin. Nakaangat ang posture dito, saktong-sakto para makita mo yung infotainment system. So I think we are done here. Transfer naman tayo sa driver cockpit. Pinaka-notable na nakita ko kagad na difference between VF5 and VF3. Ito, super driver focus. Pa V-shape kasi yung definition ng dashboard natin. So therefore, yung infotainment natin talagang nakatilt sa mata ng driver. Everything is very nice and very solid. Even though this is hard plastic, pagkakalapat sa kanya talagang alam mo, pinag-igihan talaga to. Kahit affordable tayo na SUV, ang ganda ng build quality niya. Ito sa taas, meron kang map lights na halogen. Then yung vent dito, ang laki, ang lapad. Kung makikita natin, sa bawat gilid, slim and trim yung vents natin. To open and close your blower, i-tilt mo lang sa left and right. Kala ko, i-rotate mo siya. Sa lower portion ng infotainment system is yung ignition on and off. Akala mo random piece ng switch lang yung inilagay, pero katabi siya ng hazard and yung mechanical natin na opening to lock and unlock nandito, isang switch lang. Makikita mo, meron kang spacing dito sa gitna kasi island style yung ating center console, which is yung electronic gear shifter natin nandito. Knob lang siya, iikot-ikot mo. Power outlet, you have 12 volts dito sa gitna, USB Type-A. Meron kang storage na medyo mababaw dito, lalagyan ng phone, and thankful kasi masikip yung bawat spaces dito. So, hindi mo pa problemahin pag malalaglagan ka ng cellphone kasi meron siyang stopper. Traditional na handbrake, which is okay lang sa akin kahit hindi i-brake kasi ayan, pwede mo maging armrest. Brush aluminum door handle, meron kang flowing water na styling dito. Then yung seats nga pala, ito yung driving position ko again. Galing ako sa likod nito, meron siyang white stitches, synthetic leather, and ang kakaiba sa kanya, meron siyang rotary lever for the adjustment kasi hindi naman automatic or powered yung mga seats natin. Pero the best pa rin naman yung posture. When it comes naman dito sa infotainment system, ang notable dito, yung language is makikita mo, dalawang selection, English, tapos Vietnamese yung isa. Nakakainggit lang at sana ma-challenge ang bansa natin na next time magkaroon naman ng Filipino na language sa infotainment. Dahil made in Philippines. Kasi ito, syempre, made in Vietnam. Manufactured by Vietnamese automaker. O diba, akala mo kape lang Vietnamese coffee. Tapos yung teams natin, may mga watermark lang ng VinFast. Nakakapagtaka lang kasi yung unit model, VinFast naman. So parang nagkaroon lang ng redundancy. And even the creep mode is here. Yung functionality ng combustion engine na pag binitiwan mo yung brake pedal, mag-move forward siya ng slowly. Pwede mong i-on or i-off. Ang nakita rin natin dito is Android Auto compatibility. Pero when it comes naman sa Apple CarPlay, wala akong makita na icon. Di ba dapat meron siya? I-make sure natin. And of course, we have the rear camera. Malinaw siya, may trajectory lines. Pero hindi lang ganun karaming option. This is 8 inches, kaya lang, sana next time sa magiging update ng VF5, yung mismong laki ng infotainment system, sinakop na lang. Kasi yung pinaka-body ng infotainment, ang laki, pero yung visible lang na may functionalities, medyo lumiit lang ng konti. So we have Ecos and Sport. Pag Sport naman, makikita mo doon sa gauge cluster natin, magbabago yung font, magiging red. So that's the only changes. Wala talagang significant na nakakabaliw na changes. Mapunta naman tayo sa manibela. Ang akala mo, Jaguar na steering wheel ito. Specifically sa isang F-type kasi nakapag-drive tayo niyan. Ang pinagkaiba, bilang yung emblem dito, pero doon is Jaguar. Matte finish yung mga multi-switches, flat bottom steering wheel to give a little bit sportiness. Tsaka syempre, yung legroom natin, mas may espasyo dito. Nakakatuwa, ang daming customer ngayon yung nagpapa-reserve ng booking sa sa test drive, kaya hindi natin pwedeng babaran talaga ng malubang oras to
Actually, respeto na lang syempre sa mga customer natin na nagpapaschedule. Kanina, ang daming nakikipag-usap doon, no? Tinuturo nila yung VF3. So, i-check nyo yung video natin sa VF3. Tapos, ito naman, VF5. Gagamitin na rin ito maya-maya, kaya yun yung dapat natin habulin. Honestly, kaswabe, ang napansin ko lang, sa lahat ng mga VinFast automobile, ang ganda ng interior. Para ipaintindi sa inyo, kasi other brands tend to, alam mo yon, dahil gusto nilang magpasiklab, magpasabog, ang nangyayari, masyado nilang na-overstyle yung interior hanggang sa to the point na pupangit na, hindi mo maintindihan bakit may nakalagay na ganyan, ito yung ginamit dito, which is, dito sa VinFast, they kept it very simple. Alam mo yun, basic. Sometimes simple is better and basic wins talaga the game. Owning a sports car, para sa akin, yung standard, syempre medyo angat na. Pero ang nakakatuwa kasi, we are talking about affordable cars. Ito, pasok pa rin sa taste ko. Yun yung isa sa pinagmamalaki ng VinFast. Hindi nila talaga sobra inartehan. Hindi sila concerned na kinakailangan i-overdo natin yung styling. So, saktong-sakto. Kaswabe, nais ko lang humingi ng paumanhin dahil kinulang tayo ng sapat na oras para maibigay ko ang buong karanasan dito sa pagte-test drive. Kaya makikita nyo, paikot-ikot lang ako dito sa parking at hindi ko to nilabas. Dagsa kasi yung mga customer na nakapila para sa scheduled test drive nila. Siyempre, binibigyan ko din ng importansya na hindi lang ako yung gagamit nito as a respect on both parties. Anyway, huwag kayong mag-alala dahil sa mga susunod na araw, mas magtatagal sa akin itong VF5 para magkaroon tayo ng solidong serbisyo mula sa experience ng test drive. VinFast VF7 naman ang isusunod ko at muli tayong magkikita, kaswabe. Palabas na rin pala ang merch natin, no? Abangan nyo yan. Maraming salamat VinFast EDSA, and please follow me on my SOCMED accounts, TikTok and Instagram. God bless, more power and more performance.